Dahil bakunado ka, aba panalo yan! Sali na sa Bakunado Panalo Raffle. 3 million worth of cash prizes ang ipamimigay. Basta't bakunado ng COVID-19 vaccine, may chance kang manalo ng 1 million pesos sa grand draw at isa sa 100 winners sa monthly draw. How to join Bakunado Panalo? Step 1. Register for free. Text ResBacunaReg, space name, /age, /address at isend sa 8933. Step 2. I-text ang vaccine details. Text ResBacuna, space, first letter ng vaccine brand, /pangilang dose, /LGU, /petsa ng bakuna, at isend sa 8933. Piso lang kada send. Kung partially vaccinated ka o nakatanggap ka ng unang dose, meron ka ng 1 raffle entry. Kung fully vaccinated o nakatanggap ka na ng 2 dose, additional 2 raffle entries for a total of 3 raffle entries na agad para sa'yo. Para sa bakuna na isang dose lang gaya ng Johnson & Johnson's Janssen, don't worry, 3 raffle entries agad ang makukuha. Para naman sa ating mga senior citizen, double the number of entries ang makukuha nyo. Kung partially vaccinated, may 2 raffle entries ka. Kung fully vaccinated naman, makakakuha ka ng 6 na raffle entries. 3 monthly draws at isang grand draw worth 1 million pesos ang naghihintay sa December 2021. Ano pang hinihintay mo? Sali na! Sa ResBacuna, protektado ka na, panalo pa! Bakunado Panalo Raffle. Para sa'yo ito. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa aming website. Isang malusog at COVID-free na araw mga Mimaropans. Muli na naman po tayong sumasahimpapawid upang magbigay ng mga napapanahong balitang pangkalusugan. Welcome po muli sa ating DOH Mimaropa Hour, bida sa kwentuhang pangkalusugan. Ako si Liv Ivilane Villanueva mula sa Health Education and Promotion Unit ng DOH CHD Mimaropa. Ang inyong bidang kasangga sa tamang impormasyon tungo sa kaalamang pangkalusugan. Para po sa ating COVID-19 Regional Update, as of October 24, 2021, ang rehiyon ng Mimaropa ay nakapagtala ng 247 na bilang ng panibagong kaso ng COVID-19. Sa kabuuan, mayroon ng 2,247 na bilang ng aktibong kaso sa buong rehiyon. Samantala, ang kabuuang bilang ng lokal at imported na kaso ng COVID-19 na naitala sa ating rehiyon ay 29,640 at ang kabuuang bilang ng ating recovered cases ay 26,173. Narito naman ang pagkakahati-hati ng active COVID-19 cases per provinces. Sa Oriental Mindoro, mayroong 783, 269 sa Occidental Mindoro, 184 sa Marinduque, 273 sa Romblon, 447 sa Palawan, at 291 sa Puerto Princesa. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating official Facebook page, DOH CHD Mimaropa. Mimaropans, bago tayo magtungo sa ating talakayan ngayong araw, narito muna ang isang napakahalagang sorpresa para sa lahat. Nagpa-ResBacuna ka na ba? Kung oo, sumali na sa Bakunado Panalo Raffle. Basta't bakunado ng COVID-19 vaccine, may tsansa kang manalo ng 1 million pesos sa grand draw at isa sa 100 winners of cash prizes sa monthly draw. Ang National e-Raffle na ito ay bukas para sa lahat. Pilipino na may edad 18 taong gulang pataas na nakatanggap na ng at least isang dose ng COVID-19 vaccines simula March 1, 2021 hanggang December 15, 2021. OFWs na nakatanggap ng at least isang dose ng COVID-19 vaccine dito sa Pilipinas. Upang makasali, Step 1, register for free. Text ResBacunaReg space name / age address at isend sa 8933. Step 2,
i-text ang vaccine details. Pagkatapos mag-register, ay i-text po ang res bakuna, space, unang letter ng brand ng inyong natanggap na bakuna, halimbawa, P for Pfizer, S for Sinovac, slash, sunod ay kung pang ilang dose, slash, pangalan ng inyong respective LGU, at ang panghuli ay ang petsa o araw ng inyong bakuna at isend sa 8933. Ang first dose po is equivalent to 1 raffle entry po. Ngunit kung kayo naman po ay isang senior citizen, kayo po ay makakatanggap ng additional plus 1 raffle entry. Para naman po sa mga nagkaroon na ng second dose, ang mga fully vaccinated ay makakatanggap ng 2 raffle entries at additional 2 raffle entries para po sa mga senior citizens. At panghuli, kung kayo po ay nakatanggap ng J&J na vaccine, kayo po ay makakatanggap ng 3 raffle entries at additional 3 raffle entries naman po para sa mga senior citizens. Piso lang kada send mga kabida. At ngayong October at November, 5 po ang may tsansang manalo ng 5,000 pesos para sa monthly draw. Sa raffle draw na gaganapin sa Disyembre, 10 naman ang maaaring manalo ng 100,000 pesos. Habang isa naman ay may tsansang mag-uwi ng 500,000 pesos at para sa grand draw, isa ang mag-uuwi ng 1 milyon. 3 monthly draws at isang grand draw of 1 million ang naghihintay sa December 2021. Kaya sali na mga Mimaropans. Ang proyektong ito ay hatid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, Department of Health, National Task Force at Z Philippines. Para sa iba pang detalye, magtungo lamang sa official Facebook page ng Department of Health Philippines. Mga Mimaropans, ayon po sa ating datos pagdating sa ginagawang pagbabakuna sa ating rehiyon, mahigit 30% pa lamang ng ating mga lolo at lola na nagpabakuna kontra COVID-19. Sila po ay nakapaloob sa ating A2 priority group na siyang may pinakamataas na tsansa o risk sa pagkakaroon ng severe o critical na kaso ng COVID-19. Mga lolo at lola, batid namin na ang ilan sa inyo ay nakararamdam pa rin ng takot pagdating sa pagpapabakuna. Marahil lang iba ay marami pa ring mga katanungan tungkol sa bakuna. Nais po naming ipabatid na sa pagpapabakuna hangad po ng DOH na bigyan kayo ng karagdagang proteksyon laban sa COVID-19. Ang ating pong mga vaccination sites ay may itinilagang mga priority at fast lane para po mas mapabilis kayong mabakunahan. Bukod po diyan, ay mayroon din po tayong iniimplementang A2+1 kung saan maaaring magsama ang ating lolo at lola ng isang miyembro ng pamilya o kanyang tagapag-alaga upang mabigyan din ng bakuna para sa lubos na proteksyon. Kaya naman sa lahat ng ating mga lolo at lola, halina't rumes bakuna. Makipag-ugnayan po sa inyong LGU tungkol dito. Mimaropans, bida ang bata sa res bakuna. Sa darating na October 29, sisimula na ang Phase 3 vaccination kung saan kasama na ang rehiyon ng Mimaropa sa mga batang edad 12 hanggang 17 taong gulang na may comorbidities. Upang makapagparehistro, makipag-ugnayan sa pediatrician o ospital ng inyong anak upang makakuha ng schedule ng bakuna. Upang malaman ang listahan ng 8 ospital na kabilang sa Phase 1 ng rollout, bisitahin lamang ang bit.ly/pediatric A3 phases. Dalhin ang mga sumusunod na dokumento sa inyong vaccination appointment. Una, medical certificate mula sa pediatrician o physician ng inyong anak na dinidetalye ang comorbidity ng tatanggap ng bakuna. Pangalawa, dokumento na nagpapatunay ng relasyon ng anak sa magulang. Ikatlo,
valid ID ng vaccine recipient at magulang o guardian na may litrato ng magulang o guardian para mapatunayan ang dokumento. Ngayon, maaari nang mabakunahan kontra COVID-19 ang ating mga kababayan na may edad 12 hanggang 17. Narito ang mga pangkaraniwang katanungan ukol rito. Maaari na bang mabakunahan kontra COVID-19 ang batang edad 12 hanggang 17 taong gulang na mayroong comorbidity? Ang mga bata na nasabing edad ay mayroong karamdaman, risk factor o comorbidities, halimbawa ng Down syndrome, HIV, cancer, tuberculosis at iba pa, ay parte na ng A3 priority groups at tatawaging pediatric A3. Anong mga bakuna ang maaaring ibigay sa pediatric population sa edad na 12 hanggang 17 taong gulang na may comorbidities? Sa ngayon, ang mga bakuna pa lamang ng Moderna at Pfizer ang pinahihintulutang gamitin para sa pediatric A3. Ang dalawang bakunang ito ay mayroon ng emergency use authorization mula sa Philippine Food and Drug Administration. Upang mapanatiling protektado ang inyong mga anak na kabilang sa pediatric A3, sila ay protektahan sa pamamagitan ng patuloy na pagsunod sa mga minimum public health standards, mask, hugas, iwas, at daloy ng hangin. Mommies and daddies, protektahan ang inyong mga sarili at ang inyong anak laban sa COVID-19. Pinapaigting at pinapalawak ng National Vaccine Operations Center and National COVID-19 Vaccine Deployment at Vaccination Program. Kaugnay nito, layon ng NVOC na palawakin ang health human resource capacity ng bansa upang mas marami pang mabakunahan ang 70% ng populasyon. Nitong October 14, 2021, nagbigay pahayag ang Professional Regular Commission sa tanong ng DOH kung maaaring itap as vaccinators ang mga registered dentist upang palawakin pa ang listahan ng mga professionals na maaaring mag-administer ng COVID-19 vaccine nang sa gayon ay mas mapabilis ang ating vaccination program. Ayon sa Professional Regulatory Board of Dentistry, ang mga rehistradong dentista ay may sapat na kakayahan upang mag-administer ng bakuna dahil sila ay may anatomical at physiological background at may autoridad na magreseta at mag-administer ng mga gamot. Minumungkahi ng PRBOD na ang mga rehistradong dentist ay kailangan sumailalim sa angkop na training sa ilalim ng DOH. Kaugnay nito, narito ang sumusunod na guidelines mula sa NVOC. Una, maaaring magsilbi bilang vaccinators o volunteer ang mga registered dentist bilang bahagi ng local government unit. Ang mga rehistradong dentist ay kailangang sumailalim sa training sa pamamagitan ng DOH Academy. Pangatlo, ang mga rehistradong dentist na magbabakuna ay kailangang nasa ilalim ng pangangasiwa ng medical doctor na siyang namumuno sa Vaccination Implementing Unit o Vaccination Site. October 24 is #World Polio Day. Lahat tayo ay may responsibilidad para maprotektahan ang mga chikiting labang sa sakit na polio. Makakamit natin ng isang polio-free world kung tayo ay sama-samang kikilos upang masugpo ang nakakaparalisang sakit na ito. Alam niyo ba na noong nakaraang Setyembre 19, 2019, inanunsyo ng Pilipinas na ang polio outbreak pagkatapos ng halos 2 dekada ng pagiging polio-free. Ang sumunod noon ay isang matinding pagtugon sa outbreak na nangangailangan ng ilang round ng pagbabakuna. Ang ilan sa mga ito ay ginawa sa gitna ng COVID-19 pandemic. Noong June 2021, idiniklara tapos na ang polio outbreak sa Pilipinas.
matapos ang 18 buwan na matagumpay na kampanya ng pagbabakuna. Ngunit patuloy ang banta ng polio habang may mga bata pang hindi nakukumpleto ang bakuna laban dito. Huwag nating sayangin ang ating mga tagumpay mula sa kampanya kontra polio. Siguraduhin nating kumpleto ang bakuna ng ating mga tsikiting upang matiyak na manatili silang protektado laban sa nakakaparalisang sakit na polio. Samantalang ngayong napag-uusapan na rin natin ang polio, alam nyo bang may paraan upang maiwasan ito? Mga mommy and daddy, alam nyo ba na dahil sa patuloy na pagbaba ng bilang ng mga batang nababakunahan o kulang ang bakuna, mataas ang banta na kumalat ang mga nakamamatay na sakit o vaccine-preventable diseases at maaaring makahawa sa inyong mga anak. Bakuna pa rin ang pinakamabisang paraan. Ligtas, epektibo, at libre ang mga ito. Walang batang dapat magdusa o mamatay dahil sa mga sakit na maiiwasan naman ng bakuna. Magkakaroon ng catch-up immunization para sa mga batang wala pang 2 taong gulang para makumpleto ang bakuna ni Tsikiting. Simula na ito ngayong Oktubre hanggang Disyembre. Isasabay na din ang community-based immunization para sa mga batang edad 6 hanggang 7 at 12 hanggang 13 taong gulang laban sa tigdas, rubella, tetanus at diphtheria. Abangan ang anunsyo ng mga health workers sa inyong lugar. Pabakunahan ng inyong mga anak para sa isang #healthier-mimaropa. Alam niyo ba na ang huling linggo ng Oktubre ay Food Safety Awareness Week? Mga mimaropans, ang food safety ay ang kasiguraduhan na ang pagkain ay ligtas at hindi nagdudulot ng sakit mula sa paghahanda nito hanggang sa ito ay atin ng kainin. Upang mapanatiling malinis at ligtas ang ating mga kinakain, ugaliin lamang sundin ang mga sumusunod. Una, palagi ang maghugas ng kamay. Ugaliing maghugas ng kamay bago humawak ng pagkain at kahit habang nagluluto. Linisin rin ang mga kagamitang panluto at ang inyong kusina. Ikalawa, ihiwalay ang mga hilaw at lutong pagkain. Ibukod ang mga karne mula sa ibang mga kasangkapan. Gumamit ng magkaibang mga kagamitan tulad ng kutsilyo para sa hilaw na pagkain at mga lutong pagkain. Ikatlo, lutuin ng mabuti ang mga pagkain. Siguraduhin na ang mga pagkain tulad ng karne ay naluto ng mabuti at ang bawat parte ay naabot ng init na may taas sa 70 degrees Celsius. Siguraduhin din na nasa tamang temperatura ang pagkain. Huwag hayaan na ang pagkain ay nakahain ng higit sa 2 oras. Ilagay sa ref ang mga tirang pagkain upang maiwasan ang pagkapanis. Siguraduhing mainit ang pagkain bago ito ihain. Iwasan ang matagalang pagtatago ng pagkain kahit pa nasa loob ito ng ref. Huwag ng frozen na pagkain kahit nasa ref. Ang panghuli, gumamit ng malinis na tubig at kasangkapan. Gumamit ng malinis na tubig at kasangkapan sa pagluluto. Piliin ng sariwang mga sangkap. Hugasan ang mga prutas at gulay ng mabuti. Huwag gumamit ng mga pagkaing lagpas na sa itinakdang petsa o expiration date. Mga bida, tandaan lagi, mula sa ating malinis na kamay, ligtas na pagkain sa hapag ang ating alay. Ngayong darating na October 26, ipinagdiriwang din natin ang World Psoriasis Day. Ngayong ipinagdiriwang natin ang health event na ito, sabay-sabay nating alamin ano nga ba ang psoriasis. Ito ay isang uri ng autoimmune disorder. Sa hindi malamang dahilan, sinisira ng sariling immune system ng katawan ang balat sa halip na protektahan ito. Isa sa mga senyales ng sakit na ito ay ang pagkakaroon ng pangangapal, pamamaga, pamumula, pangangati, at pangangaliskis ng balat
na karaniwang natatagpuan sa anit, likod, mga siko, mga tuhod, at iba pang mga bahagi ng katawan. Ano-ano ang mga simptomas ng psoriasis? Mayroong iba't ibang uri ng psoriasis at sa bawat uri na ito ay may iba't ibang simptomas. Ngunit para sa karaniwang kondisyon ng psoriasis, narito ang ilan sa mga simptomas. Una, nangangapal at namumulang patse sa balat na kadalasang nakikita sa siko at tuhod. Pangangaliskis at pamamalat ng bahagi ng balat na apektado. Pagsusugat ng balat na natuklapan, pagbibitak at pagkakaliskis ng anit, pangangati ng apektadong balat, at ang panghuli, pagtutuklap at pamumuti ng kuko. Ang mga simptomas na nararanasan ay maaring lumala dahil sa sumusunod: malamig na temperatura, stress, at tuyong klima. Paano naman pangangalagaan ang taong nakararanas ng kondisyong ito? Ipaunawa sa kanila na ang kondisyon ay kayang maibsan at hindi sila nag-iisa sa pagharap ng sakit na ito. Ipagamot lang natin sila sa isang mapapagkatiwalaang dermatologist na kayang maibsan ang psoriasis. Ang simpleng lunas gaya ng pagligo sa maligamgam na tubig o pagpahid ng moisturizer sa balat ay makatutulong upang maibsan ang pamamaga ng balat. At ang panghuli, ipaliwanag natin sa kanila na walang dapat ikahiya sa pagkakaroon nito at hindi nakakahawa ang kanilang kondisyon sa balat. Ngayon ay dumako naman po tayo sa ating isa pang segment na #CheckTheFacts. Sa punto pong ito, atin pong tatalakayin ang mga fake news na kumakalat tungkol sa COVID-19 at atin po itong papabulaanan. Dahil sa panahon ng pandemya, hindi lamang ang COVID-19 ang ating dapat iwasan, kundi maging ang infodemic o ang pagkalat ng fake news dahil bida ang may alam ng tamang impormasyon. Para sa ating unang #CheckTheFacts, ang kumakalat na video ukol sa mRNA vaccine. Mimaropans, ito ang fact. Ang mRNA COVID-19 vaccines ay ligtas, epektibo at nabigyan ng Emergency Use Authorization o EUA ng ating Philippine Food and Drug Administration. Ang mRNA COVID-19 vaccine ay tinuturuan ng ating katawan na gumawa ng antibodies upang palakasin ang ating resistensya laban sa COVID-19. Hindi babaguhin ng mRNA vaccine ang ating genetic code o DNA. Pangalawa, ukol sa kumakalat na mensahe na di umano'y ang COVID-19 ay isang scam at hindi totoong sakit. Mimaropans, ito ang fact. Ang COVID-19 ay idiniklara ng World Health Organization o WHO bilang isang global pandemic. Ito ay nakahahawa at nagdudulot ng malubhang sakit na naging sanhi ng pagkamatay ng higit 3 milyong tao sa buong mundo. Hindi naglalaman ng magnets, microchips, at trackers ang mga bakuna. Ang pagsusuot ng face mask ay epektibo sa pagpigil na hindi mahawa ng COVID-19 ng hanggang 85%. Hindi nakakasuffocate ang pagsusuot ng mask, hindi nito maaantala ang daloy ng oxygen sa ating baga. Bilang kasangga ng mga bida, ugaliin nating alamin ang tamang impormasyon mula sa lehitimo at may kredibilidad lamang na sources. Ugaliin nating mag-fact check, #ResBakuna, kasangga ng mga bida, sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Ngayong napag-uusapan na rin po natin ang bakuna kontra COVID-19, ang inyong alinlangan ay aming tutugunan at bibigyang kasagutan. Para sa pangkaraniwang agam-agam, minadali ang paggawa ng bakuna. Nais din namin bigyan diin na walang nilaktawang proseso sa paggawa ng bakuna. Bagkus, ito ay masusing sinuri at siniguradong ligtas para sa lahat. Bago pa man nagkaroon ng pandemya, ilang dekada ng pinag-aralan ng mga eksperto ang mga coronavirus na kinabibilangan ng SARS-CoV-2 na nagdudulot ng COVID-19 at mga teknolohiyang ginagamit sa paggawa ng bakuna.
kinakailangan makahanap ng agarang solusyon para mapabagal kung hindi man matigil ang pagkalat ng COVID-19 na dahilan ng pagkamatay ng maraming tao. Kung kaya't may mga prosesong binigyang prioridad para mapabilis ang paggawa ng bakuna. Nagkaroon ng malawakang kooperasyon ang mga eksperto sa buong mundo para mabilis na matugunan ang pandemyang ito. Maraming pondo ang nakalap mula sa pampubliko at pribadong sektor na siyang nagbigay daan para maisagawa ang malawakang vaccine trials at masigurong epektibo ang bakuna. O ayan, Mima Ropans, ikaw ba ay may agam-agam, alinlangan, o anumang katanungan ukol sa bakuna kontra COVID-19? Huwag mag-alala dahil nandito kami upang bigyang linaw ang inyong mga agam-agam. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin lamang ang official Facebook ng Department of Health Philippines at DOH-CHD Mimaropa. Ngayong panahon ng pandemya, batid namin na ang sitwasyon ng ating kasalukuyang hinaharap ngayon ay labis na naging epekto sa ating mental health. At dahil we care for you, hatid namin sa inyo ang isang #brain break tip. Make it a habit na kumustahin ang isa't isa. Malaking tulong ang pakikipag-usap sa pamilya, kaibigan, katrabaho, o isang mental health professional kung kinakailangan. Magtulungan tayo para sa mental health ng bawat isa. Ikaw ba ay may kakilala na nangangailangan ng mental health professional? Abot kamay ang tulong. Tumawag lang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553-7989-8727 o 0917-899-8727. #care for yourself, care for others for a #healthier Mimaropa. Ngayon ay dumako naman po tayo sa mahalagang anunsyo mula sa ating lokal na pamahalaan. Patuloy pa din po ang ginagawang pagbabakuna ng ating mga LGU at nitong October 25, 2021, dumating ang karagdagang 1,000 vials ng COVID-19 vaccine na Moderna. Para naman po sa ating mga vaccination schedules, Sagasan, October 27 to 29, Moderna vaccine, Sagasan RHU. Sa Mugpog naman po, October 27 to 28, Moderna vaccine sa Mugpog Covered Court. At araw-araw naman po ang pagbabakuna na ginagawa sa Buena Vista RHU. Para sa iba pang mahalagang impormasyon at detalye tungkol sa mga ginagawa nating pagbabakuna laban sa COVID-19, manatili lamang pong nakatutok sa inyong mga munisipyo o sa inyong lokal na pamahalaan. Ngayong unti-unti nang nagbubukas ang ekonomiya, kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat laban sa COVID-19. Ayon sa mga eksperto, kailangang iwasan ang 3 C. Ito ay ang closed spaces o mga lugar na sarado at walang maayos na daloy ng hangin, crowded places o lugar na maraming tao sa paligid, at close contact settings kung saan kailangan ng malapitang interaksyon sa ibang tao. Mas mataas ang panganib na magkaroon ng hawahan ng COVID-19 kung ang 3 ito ay present sa iyong gawain. Piliing maging ligtas sa COVID-19 sa lahat ng bagay at umiwas sa 3 Cs na closed spaces, crowded places, at close contact settings. Kung ikaw naman ay nakararanas ng COVID-19 symptoms tulad ng sipon, ubo, lagnat at iba pa, huwag na hayaang lumala at kumalat ang iyong sakit. Agad na mag-isolate at makipag-ugnayan sa inyong doktor. Kaya naman ay tumawag sa Barangay Health Emergency Response Teams para sa tamang atensyong medikal. Alamin ang hotlines ng inyong LGU na maaari ninyong tawagan kung sakaling kayo ay mangangailangan ng tulong medikal. Sa unang simptomas ng COVID-19, mag-isolate at agad na makipag-ugnayan sa inyong mga BHERTs. At kung ikaw naman ay nangangambang lumabas para magpa-check up, huwag mag-alala dahil meron ng telemedicine
makipag-ugnayan sa inyong doktor o ospital kung mayroon silang telemedicine services at para mabawasan ang maaaring maging exposure sa COVID-19. Maaari ding pumunta sa Department of Health, www.doh.gov.ph at i-click ang telemedicine button sa kanang bahagi ng website. Sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19, may magagawa ka. Nitong nagdaang linggo, ang inyo pong DOH Center for Health Development Mimaropa ay patuloy na nagpapaalaala sa lahat na ang bawat isa ay may gampanin sa laban natin sa pandemyang ito. Labis po naming hinihingi ang pakikiisa ng lahat sa pamamagitan ng una, stay at home, manatili sa inyong mga tahanan at iwasan ang mga non-essential travels. Pangalawa, mask at home when not alone. Ang lahat ay hinihikayat na magsuot ng face mask sa lahat ng pagkakataon sa alinmang lugar, lalong-lalo na kung kayo ay may kasama sa vulnerable population. Ikatlo, ensure adequate air circulation. Mahalaga na ang isang tahanan ay may mabuting daloy ng hangin, kung kaya't kung maaari buksan ang inyong mga bintana upang magkaroon ng increased air flow. Pang-apat, seek immediate consultation. Kung nakararanas ng alinmang simptomas ng COVID-19, kayo ay makipag-ugnayan sa inyong mga barangay health emergency response teams para sa angkop na management, referral for testing at isolation. Panghuli, go to isolation facilities instead of hospitals. Ang mga individual na nakararanas ng banayad na simptomas ay maaaring manatili sa mga designated quarantine o isolation facilities sa inyong lugar. Habang isinasabuhay natin ang new normal, huwag tayong maging kampante dahil ang virus na COVID-19 ay tila baga laging nagbabantay at handang umatake sa mga individual na walang sapat na proteksyon. Sa banta ng pagkalat ng mga new variants ng virus, mas pag-igtingin natin ang mahigpit na pagsunod at paggawa ng ating mga minimum public health standards. Hindi lamang ang inyong sarili ang inyong pinoproteksyonan, kundi pati ang miyembro ng inyong mga pamilya. Tandaan ngayong panahon ng pandemya, together we can be the solution plus sa COVID-19. Alamin at isagawa lamang ang bida. B. Bawalang-walang face mask at face shield. I. Isanitize ang mga kamay at umiwas sa mga kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaction sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. At ang panghuli, suportahan ang FDA-approved na bakuna. #ResBakuna kasangga ng mga bida, sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Sa pagsasagawa ng ating mga minimum public health standards, ay ginagawa mo ang iyong parte sa pagsugpo ng pandemyang ito. Kung kayo po ay may mga karagdagang katanungan at suhestyon, may nais ibahaging impormasyon ukol sa inyong kalusugan, bukas po ang aming tanggapan at maaari po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook account, DOH-CHD Mimaropa at Pidoho Marinduque. Munting paalaala, maging ligtas at samahan ng mataimtim na panalangin na sama-sama nating malalagpasan lahat ng dagok na ito. Ito pong muli ang inyong lingkod, Liv Ivy Lane Villanueva mula sa Health Education and Promotion Unit. Maraming salamat po and stay safe everyone. Dahil bakunado ka, aba panalo yan! Sali na sa Bakunado Panalo Raffle. 3 million worth of cash prizes ang ipamimigay. Basta't bakunado ng COVID-19 vaccine, may chance kang manalo ng 1 million pesos sa grand draw at isa sa 100 winners sa monthly draw. How to join Bakunado Panalo? Step 1. Register for free. Text ResBakunaReg, space name, /age, /address at isend sa 8933. Step 2. I-text ang vaccine details. Text ResBakuna, space, first letter ng vaccine brand, /pangilang dose, /LGU, /petsa ng bakuna, at isend sa 8933. Piso lang kada send.
Kung partially vaccinated ka o nakatanggap ka ng unang dose, meron ka ng 1 raffle entry. Kung fully vaccinated o nakatanggap ka na ng 2 dose, additional 2 raffle entries for a total of 3 raffle entries na agad para sa'yo. Para sa bakuna na 1 dose lang gaya ng Johnson & Johnson's Janssen, don't worry, 3 raffle entries agad ang makukuha. Para naman sa ating mga senior citizen, double the number of entries ang makukuha nyo. Kung partially vaccinated, may 2 raffle entries ka. Kung fully vaccinated naman, makakakuha ka ng 6 na raffle entries. 3 monthly draws at 1 grand draw worth 1 million pesos ang naghihintay sa December 2021. Ano pang hinihintay mo? Sali na! Sa Res Bakuna, protektado ka na, panalo pa! Bakunado Panalo Raffle. Para sa iyo ito. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa aming website